Okay, let's continue po yung discussion natin. So, ngayon naman ay i-discuss ko sa inyo yung mga natitira pa natin na computer softwares or system na po pwede natin magamit in facility layout. So, we have here the Corelab. So, ang Corelab natin ay computerized relationship layout planning wherein we develop our mainframe computers and construction type. We have here adjacency-based method. So, tatandaan nyo class, kapag po tayo ay nagdedetermine ng relationship ng mga departments natin, ang ginagamit natin mga variables ay A, E, I, O, U, and X. Wherein, yung A natin, it stands for the most important, yung relationship or may pinaka highest degree yung relationship between the two departments. And then, yung atin naman pong X, yung may least na relationship between the two departments. And then, selection of the departments to enter the layout is based on the total closeness rating or yung TCR nga po natin. Wherein, yung gagamitin po natin for the computation of the TCR natin ay itong mga values na ito. But, per problem po ay nagbabari yung value natin ng value natin ng relationship. So, for example, ang A natin dito, nakalagay natin ay 4, but actually, pwede natin baguhin yan, yung highest value natin. As long as na, ang tatandaan nyo lang pala class, ay palagi po yung sa A natin, yan yung may pinakamataas na value, and yung X natin, usually, ayan ay negative value. Okay, so for the total closeness rating for a department is the sum of the numerical values assigned to the closeness relationship between the department and all other departments. So ito po yung ating formula for TCR, yung summation ng ating mga weights, wherein yung weights natin ay ito po. Okay, so for the process po natin or step-by-step process in solving for the Corelab, so ang first natin is to determine the first department placed in the layout is the one with the greatest TCR. So meaning, upon computation po ng TCR natin, yun yung magiging reference natin kung alin yung department na una nating i-place within the layout. And then, after that is we need to check kung meron po ba na ka-relationship yung department na yon na meron pong equivalent value na relationship ng A. And then, kung wala naman po ay, ang isusunod natin ay yung second dun sa A which is E and so on. Hanggang sa may makuha po tayo na ka-relationship ng department na yon, yung may pinakamataas sa TCR. And then, usually naman class ay either A or E ang palaging pangalawa doon sa atin pong piniplace doon sa layout. So later, mabivisualize nyo naman po yan. And then, after po noon, after natin tingnan yung may pinakamataas sa relationship doon sa ating unang department sa layout ay, we need to check kung may ka-X relationship ba daw yung ating first placement. So ngayon, if ever na may ka-relationship po siya na X, ay doon natin siya ilalagay sa last placement, sa pinakadulo. And magre-repeat lang po yung ating process. Same lang po yung ating magiging process. So ngayon, try ko sa inyong ma-discuss ng maayos. Hopefully, maintindihan ninyo. Medyo nakakalito po itong Corelab. And napakahaba ng proseso. So kung kanina medyo nalilito na kayo dun sa mga na-discuss natin, actually ito mas medyo mahaba, mas madami yung proseso. Pero hopefully maintindihan kasi importante po ito. And usually napapasama din po ito sa mga examinations for the comprehensive CIE, especially the placement sequence. Kasi ang output natin dito is layout. Pero before po tayo makapag come up doon sa layout natin, I we need to determine first yung ating placement sequence. Okay, so for example, again dito sa Corelab natin, given dito sa problem, itong mga values na ito. Pero kung i-apply natin in real life, ay we need to determine po itong mga values na ito. So given the relationship chart and the departmental dimensions below, determine the sequence of the placement of the departments in the layout based on the Corelab algorithm and place the departments in the layout while evaluating each placement. So ito yung provided sa atin na values ng relationship between the departments. So ito yung ating prompt to chart. As you can see, nakalagay naman po dyan yung mga relationship po natin. So, i-disregard nyo na lang yung mga values, yung mga numbers. So, focus po tayo dun sa letters, yung A, E, I, O, U, X. And then, meron naman po tayo ditong 9 departments nga, given the size and yung ating number of grids. So, dito class, gagamitin natin ito later. Ang una po natin gagamitin is the prompt to chart, yung relationship between the departments. So ngayon ay gagawa tayo dito ng department relationship and summary table para ma-determine po natin yung ating TCR value. So ngayon si Department 1, anong relationship niya doon sa other department? So, Department 1, we have I, U, O, U, 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 U. Yan po yung relationship niya kay Department 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siguro naman by this time marunong na kayong bumasa ng ating prompt to chart kasi kanina pa po tayo, or sorry, the matrix pala, kanina pa naman po natin nakikita yung ganan. And then, si Department 2 naman kay President Office ay, ang relationship naman po niya kay Department 1 ay we have I. Ayan. Kakonect lang natin. I. And then, yung relationship naman po niya kay Department 3 ay O, Department 4 ay U, Department 5 ay O, Department 6 ay U, 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 and O. Okay? And then, dito naman, try natin kung halimbawa yung kay, itong kay Department 7. Anong relationship niya kay 1? So, ang meeting point niya ay ito, kay 1. So, we have U, Department 2 naman ay U, Department 3 ay O, Department 4 ay O, Department 5 ay A, Department 6 ay I. And then, pagdating naman po kay Department 8 ay U, and Department 9 ay O. Okay?
So, ganun po yung pagbabasa natin. And ito na nga po yung summary ng ating department relationships. Ngayon, pag na-determine na po natin yung department relationships, ay summarize din natin per department ilan ba yung ka-relationship na ng A, E, I, O, U, X. So, in this case, sa department 1, ang atin pong relationship na A ay 0. Wala naman tayong A dito sa row na yan. And then yung E ay 0 din. And then yung I natin ay dalawa. We have 1, 2. And then for O naman po, we have 1. And for U, we have 1, 2, 3, 4, 5. And then, X natin ay 0. So ngayon, kung i-compute po natin yung TCR, we have yung 2 times, yung I natin dito daw ay 2. So 2 times 2 plus 1 times 1. So ang total po natin ay 5. So ang U naman natin kasi ay 0. 5 times 0 lang yon. Okay, so ang total TCR natin ay 5. Okay, to continue po, once na naset na natin yung ating unang department, so ang placement sequence natin dito ay may pinakamataas sa TCR. So ang TCR nga po natin dito ay, um, sorry ha, nag-stop ako nag-recorded, medyo nawala ako sa discussion, sorry. So dito pa nga lang pala ako sa 1. So yung TCR natin dito sa 1 ay 5, and then, yung 2 natin, department 2 natin, so meron tayong 1 times 2 plus 3 times 1 plus 4 times 0, ang total natin ay 5. For department 3, we have 1 times 3 for E, and then for I, 2 times 2 plus 3 times 1 plus 2 times 0, total natin ay 10. And then, for the fourth department, we have 5 times 1 plus 3 times 0, total natin ay 5. And then for the next one, 2 times 4 plus 1 times 2 plus 5 times 1, total natin ay 15. Then next, we have 1 times 4 plus 1 times 3 plus 1 times 2 plus 3 times 1 plus 2 times 0, total natin ay 12. And then we have 1 times 4 plus 1 times 2 plus 3 times 1 plus 3 times 0, total natin ay 9. Next department, department 8, we have 1 times 3 plus 1 times 2 plus 3 times 1 plus 3 times 0, total ay 8. And then for the last department, department 9, we have here 1 times 3 plus 1 times 2 plus 4 times 1 plus 2 times 0, TCR natin ay 9. So now, na-determine natin yung TCR natin. Ang kasama pa natin or yung included pa po sa step 1 natin after determining the greatest TCR value is to, ayun nga, mapaplat na natin doon sa ating placement sequence kung alin po yung ating unang department. So dito yung may pinakamataas sa ating TCR ay yung department 5 with 15 na TCR. So siya na po yung una sa placement sequence natin. Okay, so we have here 5. And then, paano natin malalaman yung kasunod? So titingnan po natin yung department relationship doon sa ating department 5. So ang priority natin ay yung A. So dito sa case na ito, meron na ka-relationship si Department 5 na A, si Department 6 and Department 7. So since may tayo, may dalawa tayong department na ka-relationship si Department 5, ang magiging tiebreaker natin dyan is the TCR value. So sa TCR value po natin ay si Department 6 and Department 7 ay meron tayong TCR na 12 and 9 respectively. But mas mataas yung TCR value ni Department 6. So kaya po siya yung magiging sunod natin sa placement sequence. Ayan, siya na po yung pangalawa. And then, since nasa placement sequence po natin ay si Department 5 and 6, yan pa din yung magiging reference natin. Paano naman po kaya, ang sabi dito ay any X relationship. So kapag na-plot natin, actually yung sa placement sequence 1 natin, i-check din natin kung may X ba siya naka-relationship. Kung siya may X naka-relationship, for example, ito, si 1, X ito. For example lang ha, ibig sabihin, siya ay ilalagay na natin dun sa pinakadulong sequence. Ano yung pinakadulong sequence? Since 9 department po ito, edi ang pinakadulong sequence ay yung 9. 9 sequence or the 9th place. Okay, so si department 1 daw ay doon. Yun ay kung X po si X siya dito. Pero since wala po tayong X, wala tayong ilalagay sa dulo. Ano? Okay, so balikan ko ito. Doon naman tayo sa relationship na A. So after po natin ilagay sa placement natin si department 6, since siya yung may mas mataas na TCR value, we need to check po yung ating balik ulit tayo sa may pinakamataas na relationship, yung A natin. So, doon sa nasa placement sequence natin na department 5 and 6, titingnan ulit natin dyan, alin pa yung may A natin. So, meron pa tayo dito kay 7 and meron tayong A ay si 6, 7, and 5. Kaya nga lang, nasa placement sequence na natin, si department 5 and 6, siya yung 1 and 2 natin. Ano na lang natitira? Yung atin pong department 7. So, siya yung pwede nating maging pangatlong placement. Okay? Pero class, kung halimbawa po na wala na tayong A dito sa ating reference, sa ating relationship, ang sunod na nating titingnan is the E. Kasi siya na yung pangalawang pinakamataas sa relationship. Ibig sabihin siya yung dapat sumunod na maiplat natin doon sa sequence natin. Yun ay kung walang A. Pero paano ma'am kung walang A, walang E, and then sunod naman po ninyong titingnan ay yung relationship na merong I. And then kung maraming may I, ang titingnan nyo naman po ay yung TCR, kung alin yung may mas mataas sa TCR. So ganun lang po yung proseso. Ano? And then after natin ma-place itong department 5 and 6 as the first and second, third on the placement, let's check po kung may X ulit. So kung may X ulit siya, pwede natin ulit siyang ilagay doon sa last place natin or sa last place po natin.
Since wala naman tayong X, so wala tayong mailalagay sa dulo. So, continue lang natin. Ayan. So, dito naman, sa tatlong yan, tatlo na yung nasa placement natin. Ano, 5, 6, 7. Check ulit natin. Balik tayo. Check ulit natin yung lahat ng A. So, dito sa Department 6, 7, meron na yan. Department 5, meron na din. Department 7, meron na din. Or Department 5. So, lahat ng department na ito, nasa placement na. 5, 6, 7. So, ngayon, wala nang A na natitira dito sa placement. Pupuntahan na natin yung sunod na letter natin, which is yung E. So, yung E natin ay isa lang. So, kaya automatic na ang atin pong ilalagay sa sunod na placement ay yung Department 9 natin. Yung merong relationship na E doon sa nakalagay na sa placement. So, ito na po yung ating paport. Okay. So, tingnan ulit kung may X. Kung may X, yun ulit yung ilalagay sa huling placement. So, since wala, skip natin. Sunod na tayong process. Ayan. So, ito yung nasa placement na. And then, ito. Babalikan ulit natin. So, sa lahat ng iyan, yung A ba natin nasa placement na? Yes, 5, 6, 7. Yung E natin nasa placement na yung para dito. How about yung dito na E? Meron na din, yung 6. So, ngayon, ano po yung susunod natin titingnan? Yung atin pong I. Yung ating I, dito, wala pa. So, ito yung pwede natin tingnan. And then, ito naman, nasa placement na. Hindi na siya pwede. Ito din, nasa placement na din yung ating 6 department. And yung next I, ito naman, nasa placement na din. Sorry, wala pa pala to. Ito naman ay yung pwede nating tingnan. So ngayon, maalin sa Department 3 or Department 8 yung ating magiging susunod na placement. Magkakatalo na lang ulit sa value ng ating TCR. So for Department 3, ang TCR natin ay 10. For Department 8, ang TCR ay 8. So ngayon, ang sunod nating placement yung mas mataas sa TCR. So meron tayo dito. Ito na po yung ating fifth place sa ating placement. The Department 3. Okay. So ngayon, okay na tayo dyan. Ano kayo yung paanim? So, babalikan ulit natin. Palagi tayong popokus sa lahat ng ating naka-place na. Tingnan ulit natin yung A. May nadagdag ba sa A? Wala. So, okay na tayo dito sa lahat ng A. Sa E natin, may nadagdag ba? Yes, may nadagdag tayo dito. Baka sabihin nyo, ma'am, di ba kanina nasa I na tayo? Bakit hindi natin ituloy-tuloy yung I? Hindi po natin itutuloy-tuloy yung I kung may nadagdag po sa placement na mas mataas na relationship. Ano? So ngayon, since may nakita po ulit tayo ditong E, yun po yung paprioritize natin. Wala na namang E na natitira na i-place na po natin yung iba. So, ang susunod po natin sa placement ay yung Department 8, yung may ka-relationship po na E. So, ito po yung ating paanim. Okay? Ayan. So, we have here 5, 6, 7, 9, 3, and 8. Next po natin. Ayan. So, naisama na natin si 8, Department 8. So, ito na tayo. Ang focus na natin itong lahat ng ito. And then, ito. Double check natin kung nasa placement na ba lahat ng department na may A. So, Department 6, 7, Department 5, meron na, nasa placement na. Then, ito, yung E naman ang sunod natin. Department 6, Department 9, nasa placement na. Department 8, nasa placement na. And ang next naman natin ay yung I. So, sa I natin ay Department 1, wala pa. Ito. And then, Department 5, okay na to. I, Department 3, okay na din to. And then, I, Department 7, okay na. I, Department 6, okay na. I, Department 8, okay na. So, ano lang ang natirang I na nasa placement na? Sorry, ito pala. Department 9, okay na din to. Ito lang Department 1. Siya na lang yung I na hindi natin naiilagay sa placement. So, with that, yan po yung ating isusunod, yung pa-7 natin. Okay. Ngayon, medyo mahaba yung proseso, di ba? Susunod natin ay ito. Department 1, tapos Department 3, and then itong 5 to 9. Ang wala na lang natin ay Department 2 and 4. So, alin kaya mauuna doon? So, magkakatalo ulit tayo dito. So, okay na ulit tayo sa A. Talagang kailangan nating isa-isahin ha. Balik-balikan yung A, E, I, O, U. Bakit po? Kasi baka may ma-skip tayo. Mas prone nga po kasi ito sa error. Kaya dapat talaga na mas detalyado tayo mag-check. So, ngayon, again, check natin si A. Lahat ay nasa placement na. Yung E natin, Department 9, Department 6, nasa placement na. Department 3, nasa placement na. Department 8, nasa placement na. Yung I natin, Department 3 nasa placement na, Department 7 nasa placement na, Department 9 nasa placement na, Department 8 nasa placement na, Department 6 nasa placement na. And then ito, Department 1 nasa placement na, Department 5 nasa placement na. And then, ito na lang, Department 3 nasa placement na, ito lang ang I na wala pa sa placement. Yung Department 2. So with that, yun po yung ating isusunod. Okay. And then, syempre, yung natitira, yun po yung ating palas. Basta tatandaan nyo lang, class, palaging ang titingnan natin yung priority based dito sa AIOU. And then, next step natin doon, may X ba? Kapag may X, ilagay yun sa huli. Ano? Kasi dito, nagkataon lang sa ating given, wala tayong X. Pero tatandaan po ninyo, kapag may X, doon lagi siya sa pahuli ng ating sequence.
Okay, so ngayon nabuo na natin. Class, tatandaan niyo po, hindi po ito ang final answer. Baka sabihin ninyo ang placement sequence natin ay 7, 8, 5, 9, 1, 2, 3, 6, 4. Hindi po. Based po dito sa pagkakasunod-sunod na ito, pagsusunod din natin yung department natin. So ano ba yung ating, sa placement sequence, ano number 1? Department 5. Ang number 2, Department 6. Number 3, Department 7. So ngayon we have, ang placement sequence natin ay 5, 6, 7, 9, 3, 8, 1, 2, 4. Okay? Yan po yung magiging answer ninyo kapag ang tinanong ay placement sequence. Ano? Based dito sa sequencing na nakalagay sa ating right side ay we need to arrange yung ating department. Department pa din yung ilalagay natin sa placement sequence. Okay po. And then, okay na tayo. Nakuha na natin ito. Dito ba tayo magtatapos? Hindi po. Kailangan natin i-determine yung ating layout based on our placement sequence. Ano? Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat pinag-igihan na ninyo ang inyong quiz 1. Kasi dito sa midterm exam, kumbaga binigay na sa inyo yung quiz 1. Dito po sa midterm exam ay talagang medyo kailangan ninyo na mag-triple ng aral. Kasi mas mahirap po yung topic nito. Ano? Medyo mas nakakalito. Ayan. So, balikan ko yung discussion. Okay. So, ngayon, kailangan po natin siya gawa ng layout. So, dito ay, ano po ba yung una natin sa placement sequence? Yung ating Department 5. Yung pangalawa naman po ay Department 6. So, actually, um, kapag po maggagawa tayo ng layout, so palaging start lang tayo na si department, yung first placement natin ay nasa center. So, si Department 5. And then, next naman po natin ay si Department 6. So, actually, kahit saan naman siya, basta siya ay nasa tabi ni Department 5. Pwede natin siyang i-layout ng iba't iba. So, ibig sabihin yan, class, kapag gumawa tayo ng layout, coming from the placement sequence na nakuha natin, ay hindi po limited sa isang layout yung mabubuo natin. Pero at least dito, kung ano't ano man yung ating maging layout, palagi po tayo magiging reference kung saan natin itatabi yung kada department. So yun po ay through the computation of the PR. Okay? So dito, pwedeng dito si 6, dito sa tabing ito, o kaya sa taas ni 5, o kaya sa right side ni 5, maalin. Ano? So sa initial layout natin, dito muna siya sa baba ni 5, yung ating 6. Ngayon, dito tayo magkakaroon ng saan ba mas tama lang. Kumbaga, may masasabi talaga tayo na doon siya dapat naka-place, doon siya talaga dapat ilagay. Dito po sa susunod nating step, doon sa paglalagay natin ng pa-third department natin, which is the Department 7. So, saan ba siya po pwedeng ilagay? Pwede daw po siya dito, dito, or dito. Maalin, ano? Pero ano magiging reference natin kung alin yung pinakatamang maging position noong Department 7? So class, baka pala magtaka kayo, ma'am, bakit ito'y dalawa lang ang Department 7? Ba't ang 5 ay dalawa lang? Ang 6 ay 2, 4, 6, 8, 10. Nakadepende po tayo dito sa number of grids na computed. Ano, ang Department 5 po natin ay 2 grids lang, ang Department 6 natin ay 10. Department 7 ay 2. Kaya po ganyan. Ano? So ngayon, dito nga po, may iba't ibang pwedeng maging location or pwedeng kung saan itabi si Department 7. Ano po yung magiging reference natin, ma'am? Yung ating pong PR, ano po, and then, yung PR score po natin ay ang reference po natin ay ito. So for example, itong position na ito ng ating Department 7, maalin naman. So dito, katabi daw niya both si Department 5 at si Department 6. Parehas ng katabi. Ito, o kaya ito. Maalin sa posisyong ito, parehas ng nakakatabi si Department 5 and 6. So ngayon, let's compute yung PR score. So si Department 5 and 7, ano daw po ba yung relationship niya based dun sa matrix natin kanina? 5 and then 7, ang relationship niya po ay A. So ang A po natin ay equivalent sa 4. How about relationship ni 6 and 7? Ang relationship ni 6 and 7 naman po ay I. So, meron siyang score na 2. So, ang total PR score po natin dito ay 6. Maalin kung dito man nakalagay si 7 or dito man. Ano? Maalin sa dalawang yan, parehas ang score niya ay 6. Pero paano ngayon kung dun sa itaas ni 5, ilalagay si 7? So, ang makukompute mo na lang dyang PR ay yung relationship ni 7 at ni 5. Wala ka nang makukompute dyan o hindi natin pwede isama si 7 and 6. Bakit? Kasi po, magkalayo na siya, hindi na siya magkatabi. So ngayon, si 7 and 5, ang PR natin dyan ay yung A, which is equivalent sa 4. So ngayon, ang pipiliin po natin ay yung may mas mataas na PR, which is ito. So ibig sabihin, sa pagsasama po natin ng Department 7 sa layout natin, pwedeng dito or dito natin ilagay si Department 7. Okay? Okay, so for example, dito natin nilagay si Department 7. Ang sunod nating department sa sequence ay Department 9. Wherein sa Department 9 ay meron daw 6 na grids. Ngayon, pwede nating ilagay sa Department 9 dito sa baba ni 6 o kaya ay sa tabi ni 5 and 6. So, saan mas okay siya na ilagay? So, let's compute ulit yung PR natin. So, si 6 and 9 ay meron lang po tayong relationship na E. So, ang E po natin dito ay equivalent sa 3. And then, dito naman po, si 5 and 9 ay meron tayong relationship na O. And then si 6 and 9, 6 and 9 ay merong E. So we have here 3 plus 1. Total PR score natin ay 4. So better po na dito yung maging position ni Department 9. Okay? And then same process lang po tayo nang gagawin.
ipaplat natin kung saan ba po pwedeng itabi si next department, and then for us to decide kung saan siya mas okay na itabi ay yung magiging reference po natin is DPR score. So again class, ang ginagamit talaga dito ay system. Kasi mahirap kasi pag manual computation, magkakaiba't iba po kayo ng answer. Magkakaiba pong layout kasi yung pwede natin makreate dito. Makikita lang natin or double check lang natin kung tama yung inyong ginagawa or nagiging reference based on the PR score computation. Okay? Basta tatandaan nyo class ay ang priority nyo po na paglagyan palagi ng per department ay kung saan siya may pinakamataas na ka-relationship. Doon siya palagi dapat itinatabi. Katulad nito, ang sunod po natin dito ay Department 3. So, si Department 3 natin ay, eto siya, may relationship siya na OI, and then UIOOE. Saan siya may ka-E? Dito sa Department 8. Si Department 8. Kaso si Department 8 ay wala pa. So, ngayon, ang titingnan natin ay yung I. Saan siya may ka-I? Sorry han, lumabo kasi hindi ko. May ka-I po siya sa Department 5. So, dapat pala si Department 3 ay malapit kay Department 5. Kasi yun lang yung um, pwede niyang, or yun yung may pinakamataas na relationship sa kanya. So, siya ay dito natin ilalagay. So, hindi po pwedeng sa baba kasi layo na siya kay 5. And then, yung next natin ay Department 8. Si Department 8 naman ay saan siya may pinakamataas na relationship. Department 8, we have UOOOE, wherein ang ka-inya ay si Department 3. So, that's why dito natin siya itinabi. Ito. Okay? And then, kung i-compute natin yung PR score, ito po yung PR score niya. Kung gusto naman natin siya dito itabi, si 8, dito natin ilagay, o kaya ay dito, we can also compute yung PR score. Saan ba pinaka-okay? So, initially, dito, ang pinapakita sa atin, kasi kung dito, si 3 and 8 lang, ang PR score lang niya ay 3. Pero kung siya ay dito, ang PR score niya ay 3 plus 8 and 7, ano bang relationship na 8 and 7? U, 0. So, ibig sabihin, ito pa rin yung pinaka-the best na position niya, dito. Siya yung may pinakamataas na PR score. Okay? So again, ang reference po sa pagpa-plot ay yung kanyang ka-relationship and then yung ating PR score. And then, ayun po, ang next natin ay yung 1. Ang 1 natin, pinakamataas ang relationship niya ay kay 2 and 3. Kaya po, since wala pa naman si 2 dyan, dito natin siya itinabi kay 3. Okay? So kung halimbawa, dito naman natin ilalagay si 1, 1, edi si 3 lang ang katabi niya. Actually, almost same lang. Ganun lang din. Wala naman po mababago dyan. Dahil ng 0 lang din naman yung relationship between the 1 and 7. So, ibig sabihin yan, either dito or dito, okay lang yung maging position ni 1. O kahit nga siya ay dito, 1, 1. O kahit siya ay dito, 1, 1. Okay? And then, kung titingnan ninyo, yung other relationship naman, kung halimbawa siya ay dito, itong dalawang ito, kalapit siya ng 3 and 8, yung atin naman pong relationship between 1 and 8 ay 0 lang din. Okay? Kaya okay lang din. So, as long as na-equal yung PR niya, 2 lang din, pwede tayo magkaroon ng iba't ibang layout. Pwede tayo magkaroon ng iba't ibang position sa 1 natin. Okay? And then, yung next po natin ay yung ating 2. Yung 2 naman po natin, ang relationship po niya ay kay 1 po ay I, and then sa the rest po ay may O kay 3, may O kay 5, may O kay 9. So, yung 2 po natin ay pwede nating ilapit kay Department 1 at Department 3. Kasi doon po may possible na pinakamalaki yung PR number niya. Pero again, you can double check naman po through computation. Kung saan nyo siya ilagay, tabi nyo dito sa baba, o kaya ay dito, o kaya ay dito, saan ba may pinakamataas na PR value? Yun pa rin yung susundin natin. Okay, so yun po yung ating naging layout using the Corelab. As you can see, napaka